liha. Yun, dun lang. Pero pagka ginamitan po papasing paint material dito na mabubura po yung natural color. Din po siyang gawin, isang bagay na rin po yun. Yan, medyo matagal na yung tiles eh, naka-glossy na. Mga karos, good morning po. Yan, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, ngayong araw po ng Miyerkules, June 3. Yan, for today's video mga karos, kakamustahin po natin yung TV console na pinagagawa po natin sa pintor natin na si Jamil dito sa Garden Premier Project. At saka yung vinyl installation po para sa loft area sa Garden Premier Project din. Yan, bibisitahin ulit natin yung Anyana Bel Air West Project at saka yung project natin dito sa phase 3. Siya nga po pala mga karos, kanina masama yung panahon. So time check mga nasa alas 10 na po ng umaga ngayon. So dito ko muna dineploy yung mga tropa dito sa phase 3 Lumina Homes Project. So dapat kasi meron kaming schedule yung mga pintor umaga doon sa Garden Premier Project. Ayan, bali dito muna po sila sa phase 3. Ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Okay mga karos, bali umpisa na po tayo. Bali yung una natin pupuntahan is yung paint center ni Kuya Johnny. Bibili po tayo ng dyaryo ron. Tapos bibili rin tayo ng iba pang mga materyales, pintura, yan, lacquer thinner at saka tinting color para rito sa project sa phase 3. Sa mga nagpapagawa nga po pala ng mga bar counter and TV console, yung mga may plano magpagawa ng varnish, duko varnish, semi-duko, meron pong ano yan, meron pong budget sa materyales yan. So hindi po basta-basta yung ganyang klaseng pintura. Kaya kung magpapapintura kayo ng ganyang klaseng method, yung may haspe, yung duko varnish, natural varnish, yan, medyo dagdagan nyo ng konti yung inyong budget. Yan, yan, let's go. Yan, mamimili muna ako. Okay, nandito na tayo. Paint center ni Kuya Johnny. Kunin mo na yan, pan soft drinks mo. Salamat Sige. Boss. Ito, dyaryo lang 2 kilo, pwede na to. Yung iba pang materyales, sa hardware na lang natin bibilin. Si Kuya Johnny kasi hindi siya nagbebenta ng mga pang mixture na kulay. Ginagamit niya po yung sa pantimpla. Yan, dito tayo. Bali dito sa hardware, ito naman yung binili natin. So paint thinner, masking tape, at saka yung mga paint mixture materials, tinting color. So ito yung presyo, 1,385 purchase natin. Malapit na nga pala ang pasukan mga karohos. Merong ilan sa mga proyekto natin na kapag dinaanan natin matraffic na lugar. Yan, pag bakasyon talaga, bibigyan talaga tayo ng maluwag at maginhawang biyahe. Pero ito, bukod sa tag-ulan, pasukan na. Pasukan na po ng mga estudyante. Aba, may nagtitinda ng buko rito. Isa yan sa mga pang-araw-araw na iniinom ko, buko juice. Teka lang magbubuko muna tayo. Pakatalim ko yan. Paos na tayo sa buko.
Yan, thank you Lord. At meron malapit dito sa lugar namin. Yan, nandito tayo sa phase 3. Phase 3, Lumina Homes. Kita mo talaga yung weather. O, kanina, bago ako mag-umpisa, yan, medyo may pagbabadya ng panahon na mukhang uulan na malakas. Pero ngayon, alas 10 pasado na, pero maganda ang weather. Yan, dito ko tuloy dineploy yung tropa. Okay, magandang araw nga po pala kila client owner natin dito. Yan, good morning. Yan na. Si Robert. Robert! Sige, kasya ako dito. Opya! Si Jamil. Jamil, ito yung mga pinamimili mo. Okay, sige, sige, pahawak na lang. Yan. May dala na ako dyaryo. Saka yung mga lahat ng chat nyo. Yan, nandyan. Yan. Okay, mamaya mag-explain tayo dun sa ginawa ni Jamil dun sa Garden Premier Project. So sa ngayon, more on mga preparasyon lang po muna sila dito. Sayang yung SPF 20. Na Jamil, SPF 20. Yung glutathione. Hindi ka din lalo pare. Saan ba? Dito daw magilian ako. Hindi, baka maghalo yung lihat saka sa pintura. Lalayo ka talaga. Yan. Yan, tatlo na sila rito. Kaya din kasi nakasama niya. Kaya Rigor. Wala kayo hindi na pumunta rito. Hindi natin yan. Ay, hindi natin Brian, nandun siya sa kabila. Diretso yung bus dun eh. Sa bagay, sa bagay. Sige, sige. Ayan, bali apat pala sila rito. Hindi nasabihan si Kuya Rigor. Bali, Jamil, alam mo na ba yung preparasyon nito? Ay, alam mo na yung kakalabasan nito? Mangis? Oo. Oo. Yung parang kakulay ng kisame. Oo, yun. Alam na ni Jamil. Umuusok na. Malamig pa rito, tingnan mo. Ay, napuros na. Ikaw naman. Ito. Oh, baka mabash tayo niyan ha. Umuusok ka dahil may cross dito. Ano mo? Religion mo? Dati-daan na ako. Dating daan ka na. Hindi lumang daan. Dati doon. Dati doon. Okay. Ayan, bali mga karos, yan po yung inaasikaso nila rito, preparasyon. Tapos si Jamil naman yung sa preparasyon naman po nung sa mga kahoy. Si Kuya Rigor po, hindi natin brihan kasi si Kuya Rigor po pag tuwing umaga, kahit sa toolbox hindi nyo siya nakikita. Gawa ng hinahatid niya po yung kanyang asawa araw-araw. Hinahatid niya sa trabaho. Siyempre pagka uwi niya, diretso na po sa trabaho. Kasi ang usapan po kasi talaga namin, doon kami mag-i-start ng pasok sa garden. So tamang-tama, nandun siya. At least kahit papano, may mga matatapos po doon. Yan. Tapos ang tropa naman dito, hanggang ano na po to, hanggang overtime na. Bukas naman doon sa garden. Yan, nag-usap-usap kami kasi maganda naman po sana talaga yung plano. Yun nga lang, yung ulan. Yun ang kalaban natin, yung ulan. Yung tool white na binili natin na MCS, baka magkulang pa yun kasi ang nagagamit talaga namin dito kulang-kulang 2 balde. 5 galon lang po yung binili natin kaila Twing Center kay Ma'am Poby. Ayan na. Tingnan natin. Habol tayo mamaya pag lumabas po ako. Yan, pagkatapos ko po rito, pupunta tayo ng garden. Yan, dun kakamustahin natin yung gumagawa po ron. Tapos ito, unti-unti nang pinagpapatuloy. Yan, may pahid na po. Wag lang po talagang uulan. Yan, may pahid na po to. Bali, wall putty na yung pinapahid po namin dito. Yan, yung matibay sa exterior wall. Tara. Nandito naman tayo sa Garden Premier Project, mga ka-Rojas.
project natin. Ay, si Kuya Rigor, oh. Kuya Rigor! Yan na yan, kuya, na yung nasa taas. Sige. Ang dami pala ng pinto ng walk-in closet na. Pinipinis ko yung cabinet na. Ay, yung loob. Para pagkaan nyo dito, itirahin nyo na yung pader down. Sige. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ayun po yung ano, ayun po yung pintuan ng walk-in closet. Ganun kadami. Ay, ang topic natin mga karohaus, ito. Yung tungkol dito sa disenyo. Yan. Yan, ito ang tungkol dito sa disenyo na mga pinapipinturahan natin dito sa ating project. Simple lang mga karohaus. Kung ang gusto nyo lang mangyari parang ganito, flat lang, flat paint, neutral paint. Ayan, hindi mo kailangan gumastos ng malaki rito. So, ang ibig sabihin, kailangan sundin mo pa rin yung standard procedure para sa preparasyon. So, ayun yung maglalason kayo ng kahoy. So, maglalason kayo ng kahoy, magliliha kayo. Gagamit po kayo ng pangmasilya, tapos gagamit kayo ng pang primer hanggang sa gumamit na kayo ng pan top coat. Ayan. So, pero kapag gusto nyo yung may ganito, may disenyo, hindi lang po yun ang gagawin ninyo. Matapos ko sabihin yung mga preparasyon hanggang sa top coat, yan, bibili pa po tayo ng mga materyales kagaya ng mga tinting color, clear gloss lacquer, and sanding sealer. At syempre, kailangan may air compressor tayo. So, sa madaling salita, dagdag budget po ito. Yan, kung gusto niyo na mga ganitong klaseng may design, dagdag budget. Which is maganda naman po talaga, di ba? Kapag natapos po. So, dun lang sa mga nagbabalak na magpagawa ng ganitong klaseng mga cabinet, ganitong klaseng TV console, may textured wall, may wall cladding. Yan, kailangan nyo lang po ng dagdag budget. So, ito yung isang example na hindi ho mabilis o hindi rin madali pong basta-basta ginagawa. Yan, kagaya dito, ito na po yung pinagawa natin doon sa pintor natin. Yan, may dagdag disenyo, may dagdag gastos. At syempre, para mapanatili yung design niya, natatagal po ng maraming taon. So, gumagamit din po tayo ng medyo mahal na materyales dito. So, yung pan top coat paint pala na ginagamit namin is Boysen. Yung clear gloss lacquer, sanding sealer. So, ayan yung mga kailangan natin dito. Which is sa ordinary paint lang, ng kagaya po nito. So, hindi na po natin kailangan applyan. Kagaya nito. Diba? Tsaka yung finish na kagaya po nito. So, dito pa lang matatapos na po siya. So, neutral paint, flat paint. Yan, hanggang doon na lang. Pero kung halimbawa si client, hahabol pa siya na may ganung klaseng design. So, another na budget. So, madalas, ginagamit yung mga ganyan design. Pwede dito sa drawer. Ayan, sa pintuan ng drawer. Hindi nakasama yung loob. At saka sa pintuan po ng mga cabinet. Ayan, dyan po banda ginagamit yan. So, para sa ano po, sa mga magpapagawa po ng bahay, yan po ay isa sa mga ina-example namin sa vlog na nakikita po nila dito sa mga video, sa mga upload natin, na hindi rin po basta-basta yung ganitong klaseng budget. So, kumbaga, ulitin ko lang, kung gusto mo magtapos lang sa ganitong paint, colored paint lang, neutral paint, tsaka flat paint, hanggang doon na lang po yung materials niya. Pero pag pinaabot pa po natin sa ganito, yan, additional budget yan. So, kagaya nito sa mga hamba, yan, natural paint. So, dito sa natural paint naman, hindi na po natin to masyadong ginamitan ng iba pang mga materyales, kagaya doon sa duko. So, dito ay sa natural paint. So, mag-uumpisa lang tayo dito sa liha, lason, tapos sa pulatite. Yan, pulatite, liha. Pag na-achieve na natin, yan, pwede na po tayo mag-sanding sealer. So, after sanding sealer, pwede na tayo mag-clear gloss lacquer. Yan. Dito tayo sa taas. Yan, update tayo. Si Bilog, kasama sa mga nag-overtime kagabi. Nandito po siya ngayon. Bilog, kamusta? Yun, oh. Ano, magkukulang ba o sakto? Pero
Report, sir. Meron pa sa baba? Yun, ayos. Siya nga pala, itong nilalagyan ni Bilog ng vinyl ay nasa 25 square meter. Yan, 25 square meter po to. Yun. Kakulay lang po ng kisame. Medyo halos makakulay lang. Medyo matingkad na ng konti ito. Yung nasa floor area. Tatapos na ni Bilog to. Mas, ano lang po to, mas madetalye ikabit. Kasi kailangan hindi ka malilito po dyan. Kung ano yung instruction sa una, yun na po yun. Yun na. Tsaka yung installation ng ganito, 0-0. Kasi ano naman po siya, rubberized. Hindi kagaya ng tiles na kailangan may gap. So ito talaga, dikit. Pag kinakabit po yan, 0-0. Sa ibig sabihin, as in dikit na dikit, walang gap. Yan, ganyan po siya pagka ginagawa. Yung pandikit log, sakto naman yan pag natapos. Meron pa isa. So hanggang dito naman tayo, di ba? Hanggang dito yung binil. Hanggang dito po yan. So yun po yung update. Yan, halos magkakalahati na siya ng bahay. Kung hanggang alas 5 mukhang matatapos yan, may matitira ng konti rito. Tapos update naman kay Louie sa TNB. Ayan, mayroon na pala rito banda. Meron na. Kompleto na. Ayos, kompleto na. Isa hamba. Kumbaga sa listahan pala ng mga materyales, kung natural paint color lang, for example itong sa kahoy or sa cabinet, ay magtatapos lang sa flat color, neutral color. Kung doon lang magtatapos yan, yung parang single color na wala na pong design. Siguro ang materyales niyan ay nasa 1 to 10 lang, kasama na yung mga paintbrush, kasama na po yung roller, kasama na po yung liha, yun, dun lang. Pero pagka ginamitan po pa po natin ng disenyo na kagaya nito, malamang umabot tayo na 1 to 15 category ng mga materyales or 1 to 16 pa. Yun. Kaya kita nyo, diba? Sa paint materials, paint color pa lang, yan, marami ng adjustment. Liwanag ko naman tungkol dun sa hamba, halos ganun din yung ginawa rito. So syempre pag sinabing natural, hindi mo po tatakpan yung buong kahoy. So wala kang ipapahid na kahit anong klaseng paint material dito na mabubura po yung natural color niya. So yung pinangmasilya po rito ay sa Pulatite. Kasi yung Pulatite po, isa po siyang parang wood and plastic composite po. Kapag pinahid nyo rito, makikisama po siya doon sa natural na wood texture. So ito po yan, yung natural varnish kung tawagin. So ito medyo magastos din po ito kung tutusin, kasi kahit hindi ganun kadami yung category na materialis na ginamit dito, yung presyo naman ng materialis yung medyo magastos. Yan. Basta kung sakali magpapagawa naman po kayo ng mga ganito sa mga kontraktor, sa mga pintor, kung napapanood nyo po tong video na to, at least may idea na kayo, di ba? Dun sa presyo, hindi ako makakapagbigay ng presyo kasi mahabang detalye po yun. Kung magkano po ang presyuhan po nito. Yan, depende na lang din po yun sa nangongontrata. Ayan din. Paalala ko lang, no? Kung gusto nyo po ng ganitong may disenyo, yan, medyo matagal din po siyang gawin. Isang bagay na rin po yun. Yan, medyo matagal-tagal din po siyang gawin. Kaya kailangan, bukod pa po dun sa paint material, sa labor, magdagdag pa po kayo ng extra budget. So at least kahit pa paano pag nanonood kayo ng vlog na to, magkakaroon kayo ng idea. Kung pwede nga lang, yung tiles na lang, no? Idikit mo rito, no? Para wala na masyadong gastos. Kasi yung tiles, ano na siya eh, complete package na yung tiles eh, naka-glossy na, may design pa, di ba? Yan po.
Pagka gusto niyo ng ganitong design sa mga TV console, sa bar counter, sa pintuan, yan, dagdag tayo ng konting budget. Yung tile cutter namin, no? Bumili ako ng dalawa nito sa Inco. Bago ko to binili, bali binili ko to nung panahon na may project tayo sa Metroville. Isa lang yung naging project natin doon, kila Sir James at saka kay Ma'am Princess. So matagal-tagal na din. Ayan, bumigay na. Lumuwag na po siya. So susubukan natin kung may pyesa o materyales nito sa Inco. Dalawa po yung ganyan natin. Yan talagang ang gamit, kapag ginagamit talaga, may tendency naman talaga siyang masisira na. Syempre, ginagamit natin to. Pero tingnan natin kung kaya pang i-repair. Kung may materyales doon na para magamit pa natin to, may survive pa natin na mas mahabang panahon pa. Ayan mga karosa, ayan lang po muna yung update dito sa project natin po dito sa Garden Premier Project. Alright, let's go. Mamaya pupunta tayo ng Anyana West Project. Siya nga pala, magtatanghali na pala, Ayan, daanan ko muna sila Master Batang dito. Kamustahin natin yung pinasukatan natin sa phase 3 kung ginagawa na ba. Oh pare, morning. Shout out. Yeah. Ang pagbabalik ni Master Ryan. Morning. Abay! Pare, Electric fan! electric fan. Ano ba yun? Ang dami nito comment Bibili tayo! Baka mamaya may kakasa. Bibili natin! Ulitin ko yung electric pan na hinawakan ni Master Batang doon. Sa client owner yun. Ewan ko ba kung bakit naisip nito na bibili ka? Bibili tayo! Sigurado ka? Oo! Kung sino yung mga nag-comment doon ng I love you, irarapal natin, papaikutin natin sa ruleta. Magkakaroon tayo ng live sa YouTube. Oo! Kita mo naman. Ewan ko, hindi ako mangangako. Totoo ba yan? Una yan! Totoo. Pre, may update ba? Ano tong ginagawa niya? Ito ba yun? Ito na yun. Hindi na Sabado yan. Oo. Saturday daw ang installation. Kapag yung pintuan! Ayan na rin. Full screen! Kaya pare, mapansin mo dun sa video ko, simula alauna hanggang alas 8 kami. Yun nga. Kasi ito yung dahilan. Nag-overtime yan. Ito yung dahilan kasi kailangan po maikabit nila to. Kung hindi ho kami gagawa ng paraan dun sa proyekto, so hindi po ito maikakabit. Pre, ito yung sinasabi ko, maluwag. May plano ka rito? Ilang pinto to? Yan na yun. Dalawa to. Yan yung sink. Ito, hindi, ito ano to? Yan na yung excess na pinto. Kasi masyadong malaki pag wala dito. Okay. Diba, ito yung tangke. Ito yung pull out natin. Ito yung condiment. So, ibig sabihin, dapat yan, sink. Oo. So, naglagay ako ng isang pintuan pa. May partition pa yan. Oo, para yung sink natin, equal doon sa pinto ng iba. So dito, ilalagay nila yung mga gamit na, kunyari, mga sabon, yung pwede rito. Mga pang maintenance, yan, pwede rito. Maluwag-luwag. Sige. Ito yung condiments. Yung Pull out. Ito yung cutlery. yung tangke natin. Dito yung sa gas tank. Meron na bang may air vent na kayo na in-order? Si pare. May extra? Sige. May stock ka dyan airbent May extra kang air vent. So, aluminum composite panel to pare. APC. So, ayan. Ito yung pintuan. Tapos, ito, sliding. Black yun napili nila, pre. Black. Sliding na lang. Ayan, ito yung update. Kailangan ko rin po magpunta rito para may pakita na inuumpisa na po nila yung project. Yan. Para ma-update na rin yung electric fan. Pre, yung electric fan, pare. Baka mamaya i-message ako ng may-ari. Hindi yun sige, kung magkatotoo man, yung pangako nga na i-ano po natin yan. Mga followers natin, abangan yung parapol ni Master Batang. Electric fan. Paano pare kung sa Mindanao yun nanalo? Ito yung patadala natin ng tawag JBL ba yun? Hindi, JT Express ba yun? Oo. Siya. Sige pre. Sige. Ewan ko, totoo kaya yun. Totoo daw eh. Tara. Galing tayo sa break time mga karohas. Papunta tayo ng Anyana. So ito sasakyan gamit natin kasi tingnan nyo yung kondisyon ng panahon. Hindi natin masabi.
Mot, alalay ka na lang dyan, baka umulan. Oo. Ano, doble lang pala. Sige, sige. Wala pa. Oo. Tapos si Jamil nakapag-apply na ng base color. Ayun yung base color. Para doon sa altar. Dumating na nga pala yung UV board. Napalitan na. Maraming salamat doon sa kausap natin na si Ma'am Justin. Yung tungkol naman po sa ano, mag-overtime mamaya, habol daw si Kuya Dindo at saka si rito. Si Kuya Rigor. Kuya Dindo, wala kailangan dyan? Ayos naman? Hindi, mamaya nga po, alas 5. Nag-straight ka ron? Oo, straight siya dun. Yeah. Jamil, wag niyang dumihan to ha. Yeah. Okay, wala naman silang kailangan dito. Halos kompleto naman. Ayan, si Mat, minamasilyahan niya na po ito. Meron akong ilang mga request sa kanila kasi yung nag-install ng aircon, yan, kailangan na merong ilang wire na kailangan ibaon namin sa pader kagaya doon, yung sa likod po doon. Yan, pwedeng ko na po silang iwanan dito. Yan, papunta tayo ng Anyana Bel Air West project update. Sana hindi umulan. Okay mga karawahos, nandito tayo sa Anyana Bel Air West project. Yan, magandang araw po kila client owner. So vlog tayo rito bago po matapos itong araw na to. Ayan na. Ayan na, shoutout nga po pala kay Sir Mark De Leon at saka kay Ma'am Iris Pajardo. Yan, God bless po sa inyo from Pampanga, Guagua, Pampanga. God bless. Okay, konting update and pasilip tayo rito sa ongoing project. Yan, magandang araw po ulit kila client owner. Siya nga pala, itong mga sako na to, isa pa ng back. So balak ko, kukuhaan ko siya ng gate pass ngayon. Tapos may papa-deliver din po tayo, baka umabot ngayong araw, na 15 pieces na 2x3 by 10 feet na coco lumber. Magandang araw din sa mga kasama po natin. Ayan, panambak po. So para makaluwag-luwag at may buwelo, yung mga panambak po ito. So ito na po yung sitwasyon natin dito. Tapos nakikita nyo yung handrail doon, tinanggal na. Tapos yung balcony rito, yung concrete balcony natin, tatabasan po natin ng mga nasa 30 to 40 cm yan. Palalabasin natin yung steel matting dyan para may connecta po natin dito, para may connecta natin sa additional na balcony na gagawin natin. Yan, update. So yung bintana po rito, yung bintana na galing dito, binaklas na namin yan nung una. Yun ang ililipat po natin dito. Ayun yung ginagawa ni Adonis. So syempre meron pa rin pong nakadrop na part yan dahil hindi naman po kahabaan yung bubong dito. So pinaka balcony lang po yung tanging way na para hindi to mag-absorb ng tubig. So ayan, meron pa rin po tayo yan. Yan, bali pagka in-install po natin yung ano po rito, yung in-install po natin yung bintana, so may covered pa rin po siya, di ba? Break time na, break time. Ayan, bukas ano tayo, kain tayo rito ng tanghalian. Dadala tayo ng lechon manok. Lechon manok. Kanina banana chips. Bakit ang laman pandesal? Label lang pala yan, label lang. Ayan, diretso plastering po sa mga ginagawang trabaho rito sa area. So ito yung TNB, nakaano na po yan, naka-setup na. Ito nga po pala yung setup niya na ginawa rito. Tapos naka-flooring na, concrete flooring. Si Kuya Boy nandun sa taas. Kuya Boy, ngata muna, ngata. Nguya muna, nguya ba? Ayan. Hindi po pwedeng dire-diretso trabaho. Maganda may konting break naman kahit papano. Ayan. So ito po yung ginagawa nila rito. So yung pinaka last na biga natin dito sa may gilid, tapos maglalagay pa po tayo doon banda sa gilid. Yan po yung sinusundan natin na plano according po doon sa setup ng plano. Yan, nangangailangan pa na mga coco lumber. So laking bagay nga din po na mayroon tayong dinala po rito, di ba? Kung hindi, napakaraming bibilhin ng kliyente natin. Yan. So ano na lang,
15 perasong 2 by 3 by 10 feet. Yun na lang po yung kailangan rito. Banana pandesal. Banana pandesal. Basta si Epoy, kanin, no? Madaya, no? Madaya. Kanin, ayan, no? Masarap din merienda ang kanin. So, nandito ulit tayo sa taas. Ayan, sa taas. Ayan po, yung actual na ginagawa rito. Since conventional po siya ba mga karohas, hindi po kami gagamit ng steel decking dito. So ang kadahilanan po dahil masyado na pong maliit yung spacing. So sayang po yung steel deck. Yan papamahal po tayo ron. So conventional na lang po to. Maganda gamitin ng steel deck kung pangmalakihan po kagaya nung ginagawa natin sa sa Lumina at saka dun sa garden. Tsaka dito sa iba pa nating mga naging project. At saka yun nga, pinatanggal na po natin yung handrail dito. Hindi pa naman po tatanggalin ng buo. So maganda pa rin po na nandito yan para hindi nakakailang. Ayan mga karosa, ito po yung update muna rito. Ang dami na pala ng panambak ko. Ipo-forward ko na rin po to dun sa regular na naghahakot sa amin. Sa nakikita ko, mga 2 truck, ang dami. Dami din po niyan. Yung tungkol nga po pala sa pintuan, para hindi rin po mapagastusan yung may-ari, pwede naman po ito. Pero bigyan ko kayo ng konting idea rito. Ang molded doors po kasi, wala po kasing laman po to sa loob. Tapos kapag mainit at saka malamig ang panahon, nag-a-adjust to. Kaya minsan sumisikip dito. Yan, sumisikip siya sa hamba. Pag malamig, may tendency lumobo. Pag mainit naman, may tendency pong umipit. Nag-a-adjust po siya. Pero depende po sa may-ari po ng bahay. Pero pwede pa rin po yan gamitin. Ang pinagawa ko lang dito para makapagtrabaho po kami ng maayos, pinatanggal ko po kagad. So hindi naman nangangahulugan na tanggal na siya, i-re-reject natin. Mas maganda po kasi pagka po siya nakabaklas. Yan para pagka pumasok yung tao rito. Tsaka may tendency po kasi na pag malakas yung hangin, bigla po siyang sumasara. Masisira po yun pagka ganun. Ayan na. Okay. Punta pa ho kami ni Mrs. sa opisina. Pasa tayo ng gate pass para sa hakot panambak at saka isa Coco Lumber. Ayan. Kaya ilang kilo yung didos na concrete? Isasabay ko sa Coco Lumber ngayon. 2 kilo. Yeah. Ano yan po? Hapunan na yan. Diretso hapunan na. Oh, may tira ka pang ilang piraso. Kung kakain. Detres na common. Tig 2 kilo. Sige. Okay. Yan mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yung ngayong araw po ng Miyerkules. Dito na tayo sa office. Ayun na. Si Chanel sumama pa talaga. Yung maganda yan. Para kahit papano tayo lalabas natin yung bata. Ano? Okay? Okay. Okay. Sige na, pasok ka na. Pasok na sa loob. Yan, bali, gate pass tayo para dun sa Coco Lumber additional. Tsaka, kinonta ko na nga rin po pala yung maghahakot ng panambak ngayon. So, sana available po sila. Pabor din po sa naghahakot yun. Ayan, tinoto ko na yung camera ha. Yan na. Pabor din po sa naghahakot yun ngayon kasi nakasako na. Hello, pili na ako ng Siya niya din daw maging vlogger. Ay, sige, paglaki mo, tuturuan kita. Ayan, bali, ito po. Isa Coco Lumber, may kasamang mga pako yan. Tapos ito na yung 2 truck na hakot panambak. Ayan na. Tapos yung ID ni Louie, nakuha na natin. Unti-unti na natin nakukompleto yung ID ng tropa rito. Para pag nagtrabaho sila rito, wala nang masyadong aberya, problema. So mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog. So see you on my next vlog mga karos. Kita-kita na lang po ulit tayo. So ito, God bless po sa ating lahat. Yan, paalam po muna. Pupunta kami ng hardware. Pagpunta namin ng hardware, orderin lang namin to. So ikaw na magbabay. Babay na. Bye! See you on the next vlog. See you on my next vlog kay Papa. Okay, tara.
1,760. May mga kasamang pako na yan. At saka 15 coco lumber. Tara! Hello.